Paano pumunta dito sa Spain? Paano mag-move dito sa Spain? Paano magtrabaho dito sa Spain? Yan lang ang mga tanong na ating sasagutin sa video ito at dahil sobrang daming nagtatanong kung paano nga pumunta dito sa Spain at magtrabaho. Kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, Nathaniel Travels. Maraming salamat. So, unang-una, nag-vlog ako sa Facebook, taga Madrid, yun yung aking Facebook. At sinishare ko din yung mga information na nalalaman ko dito sa YouTube, no? Para sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito, gustong mag-cross country, gustong ma-experience yung pagtatrabaho dito sa bansang Espanya, no? Ating sasagutin yung mga question at siguro yung mga kasagutin natin ay based na rin sa ating nalalaman kung ano yung ating alam at yung ating experience ba, no? First-hand experience, no? Sasagutin natin, ito yung mga common question ng ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa Spain. Una-una sa lahat, paano mag-cross country papuntang Spain, no? Karamihan naman nagko-cross country papunta dito sa Spain ay galing na mismo sa Schengen areas. Halimbawa, galing sila ng Poland, ng Croatia, ng Hungary, ng Romania, yung iba galing ng Malta, Cyprus, France, yung mga karatig ba na bansa na nandito na sa Schengen area. Mas madali silang mag-cross country kasi hindi nila kailangan ng visa, additional visa. Basta yung kanilang mga working permit, visa, TRC, residence permit ay valid pa, pwede silang pumunta dito sa Spain, no? Kasi ang maganda, wala kang dadaanan na immigration, so hindi na sila magtatanong-tanong, no? Pero minsan, meron yung mga mahihigpit ng mga airport, kagaya ng Italy, ng Germany, na normally kasi ang hinihingi lang dapat is passport, no? Pero nga itong mga bansa na to, Italy, Germany, naghahanap sila ng residence permit. So pag once na nakita nila na expired na, no, yung visa, hindi ka pinapayagan na mag-airplane. So madali lang siya kasi kung galing kayo sa mga Schengen areas, yun dyan countries, ang kailangan lang talaga ninyo is ticket. Yun lang, ganun siya kadali, no? Ang ginagawa ng iba, yun doon sila pumupunta, nag-a-apply muna sa mga Schengen areas, lalo-lalo na sa Poland. Kasi sa Poland, merong mga hiring ng factory worker, yung mga ganyan, tagapitas ng mga, ang tawag nito, mga prutas, mga ganon. So, mas madaling pumasok doon, no? Marami din tayong mga kababayan na interested na pumunta rito galing ng Taiwan, ng Hong Kong, ng Dubai, no, sa UAE, o galing ng mga ibang bansa kagaya ng Russia, Albania, Morocco, ganun. Sa mga nababasa ko at saka narinig ko, ang ginagawa talaga ng mga ating mga kababayan ay pumapasok sila sa Spain gamit ang kanilang tourist visa o visit visa o student visa. Ayan. Bakit nga tourist visa sila o student visa? Bakit hindi work visa? No? Pag-usapan natin yan sa mga susunod nating mga katanungan. So, ang pangalawa, may agency ba dito sa Pilipinas papuntang Spain? No? Dami kasing kababayan natin na gustong pumunta dito na galing ng Pilipinas naman. Kung sa Pilipinas, walang agency sa akin sa aking palagay. Siguro kung meron, kukunti lang. Walang agency na pwedeng applyan kasi wala namang programa ata ang Espanya at saka Pilipinas ng mga bakanteng trabaho, no? Sa ngayon as of this moment, no, walang agency. So, ayun. Pag galing ka naman ng ibang bansa gaya ng Taiwan, Hong Kong, UAE, tourist visa nga yung kanilang kinukuha para makapunta sila dito. No? Pero sana magkaroon ng programa, no, sa mga susunod na taon na buwan ang Espanya at Pilipinas na manguha ng mga workers, mga trabahadores, ng mga Pilipinos. No? Ayan. May direct hiring po ba? No? Ito yung kadalasan kong na kukuhang komento o tanong, may direct hiring po ba? So,
'Pag sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa papunta ng Espanya, wala po, 'no? Um, Walang direct hiring. Bakit walang direct hiring? Kasi kung halimbawa, kasambahay o katulong yung papasukan mo, dito kasi sa Spain, may mga local na agencies, na ahensya na puwede kang kung saan puwede kang mag-apply doon. At saka madami ditong mga, iba't ibang lahi na nakikipagsapalaran din dito at, naghahanap din sila ng trabaho. Kagaya ng mga bansa sa, Latin America 'no, madami dito 'no, mga Venezuela, Colombia, Ecuador, Brazil. Ang maganda kasi sa kanila hindi nila kailangan ng visa papunta rito 'no. Unlike sa ating mga Pilipino na talagang, pahirapan yung pagpunta rito, kailangan natin ng visa papunta rito. So sa kanila hindi na nila kailangan. So kahit mag-tourist visa or kahit na magbisita man lang sila dito, bentahin nila yun, nakakapunta sila dito. Yun yung dahilan kung bakit walang direct hiring kasi madami pa, silang nakukuhang mga trabahador dito mismo sa loob ng Espanya. Meron din dito maraming mga taga Morocco. Kahit saan ka pumunta na parte ng Espanya, ang daming mga, taga Morocco dito at saka mga Romanian 'no. Sila din 'no, pinapasok din nila yung, pagkakatulong or kasambahay itong mga Romanians na 'to at saka yung mga Morocco 'no. Siguro maganda maganda lang para sa ating mga Pilipino, masinop tayo, malinis. Sa tingin ko yun yung feedback na karamihang nakukuha ko 'no, mas gusto nila ang Pilipino kasi siguro mas sanay tayo na maglinis sila. Siguro iba rin yung pamamaraan nila, yung mga ibang lahi ng, paglilinis. Pero yun yung kagandahan sa Pilipino at tsaka matiyaga tayo, masipag, mapamaraan kumbaga kaya siguro mas gusto nila 'no. So paano nga nakakapunta or nakakapagtrabaho yung mga Pilipino dito sa Espanya? Walang direct hiring, 'di ba? So paano paano nga nila? Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na ang dami-daming Pilipino na nagtatrabaho dito sa Spain 'no, kasi alam ko marami kayong napapanood ng mga vlogs na nandito sila sa Spain. So, yun nga, nagko-cross country sila gamit ang student visa at saka tourist visa. Pagdating dito, naghahanap sila ng trabaho. Dito sa Espanya may mga local agencies 'no, i-try natin na mag-interview or kunin yung, panig ng mga agencies na 'to, nandito na sila mismo sa Spain 'no. Ang alam ko hindi sila kumukuha ng mga workers, mga trabahador na galing, outside ng Spain 'no. Ikaw mismo ay kailangan mong mag-apply dito mismo sa Spain 'pag nandito ka na, sa mga agencies na ito. Kasi kailangan ng interview nito na face to face at saka papadala ka mismo sa mga amo 'no, at mag-interview doon kung, gusto ka ng amo 'no. Ganyan ang ginawa ng aking mga kaibigan, eh. Yung kaibigan ko kasi 'no, meron siyang kapatid sa Sweden. So, pumunta siya una sa Sweden, nag-visit visa, tapos tumalon siya, nag-jump siya papuntang Spain. So, pagdating dito, undocumented siya, no? Tapos, ang ginagawa kasi ng mga Pilipino, yung mga kakilala muna ang kinakausap nila. "Oh, meron ka bang kilalang, naghahanap ng, kasambahay or katulong?" Tapos sila na mismo yung nagpapapasok. Kumbaga referral 'no, yung mga kakilala. Ngayon kung ikaw ay walang kakilala, paano ka nga puwedeng maghanap ng trabaho 'no? Yun nga meron tayong mga local agency sa Spain, puwede kayong pumunta sa kanila. Ang ginagawa nila ata parang, nagsa-submit muna ng resume, tapos pinapapunta ka dun sa office, sa ahensya, at nagka-conduct sila ng initial na interview 'no. Tapos pagdating dun kung magugustuhan ata kanila is, may second interview na sa amo na mismo. So ipapadala ka dun sa amo. Ikaw mismo pupunta, gastos mo lahat 'to guys, gastos mo. Pagpunta mo dun sa amo, meron ka ding mga ano dito, mga kakumpitensya 'no. Kung magugustuhan ka ata ng amo, kung halimbawa na ikaw yung napili, kokontakin sa agency, tapos agency sasabihin sa'yo na, kung kailan ka puwedeng mag-start 'no. Kailangan lang siguro nating alamin yung ating karapatan, bilang isang trabahador na sana, hindi siya agrabyado 'no. Ako naman hindi ko naman sina-suggest na, "Oh, halika kayo dito sa Spain, mag-tourist visa kayo, student visa at maghanap ng trabaho."
Medyo, hindi rin kasi siya gano'n kadali guys 'no, medyo risky siya. Unang-una sa lahat, mahal 'no, pricey kumbaga. Hindi gano'n kadali ang kumuha ng, Schengen visa, lalong-lalo na kung galing ka sa Pilipinas. At least kung galing ka sa Schengen areas, mas madali kasi meron ka ng visa 'no. Pero hindi pa rin 'yun gano'n kadali. 'Yun nga, 'yun yung mga, disadvantages 'no. Mahal ang Schengen visa, tapos, maraming mga documents na kailangan mong i-submit 'no, lalong-lalo kung manggagaling ka sa Pilipinas. At saka yung approval rate medyo mababa siya comparing sa Spain. Maraming mga bagay 'yan kung bakit, maraming nade-deny. Kasi siguro alam ng, gobyerno nila dito na, eto yung pathway natin kung, paano tayo kukuha ng, citizenship 'no. Ayun. So ayun, marami pa tayong pag-uusapan. Kung meron kayong tanong, go to our comment section, okay? Number 4, saan puwedeng maghanap ng trabaho kapag nasa Spain na? Yun nga yung pinag-uusapan natin. Meron dito mga local agencies. Kung sana makapag-interview tayo, alam ko kasi may mga vloggers na nag-i-interview sa kanila 'no. Gagawa natin 'yan ng paraan 'no. Paano natin kakausap itong mga agencies na 'to. At bukod do'n, yung mga relatives ninyo, kapamilya na nandito na mismo sa Spain, minsan puwede nga silang mag-sponsor dito. Halimbawa may pinsan ka ta's yung pinsan mo, kakausapin yung amo niya siya ang mag-i-invite sa'yo or mag-i-sponsor ng work visa. Tapos pagdating mo dito, puwede kang magtrabaho sa kanya or puwede kang maghanap ng iba. Ganyan po yung ginagawa ng ating mga kababayan. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon 'no. Maparaan kasi tayong mga Pilipino 'no. Siguro iniisip nila, wala palang direct hiring, so may may options din, may mga paraan kung paano ako makakapunta ng, Spain, ayan. At bukod diyan, meron din tayong mga Facebook groups, marami pong nagpo-post na ating mga kababayan. Minsan yung pino-post nila ang pang-relyebo, pang part-time, sa mga Facebook, pages 'no. Medyo malaki din ang Spain, so siguro tips ko lang 'no, 'pag, naghanap kayo ng Facebook page, ilagay niyo yung pangalan. Halimbawa, Pinoy sa Madrid o trabaho sa Madrid, 'pag Madrid 'no. 'Pag Barcelona, maghanap naman kayo ng ibang Facebook page. 'Pag Marbella or Malaga, saan pa ba yung iba? Mallorca. Karamihan kasi ng mga Pilipino dito, siguro ang pinakamadami is Madrid talaga 'no. Madrid kasi mas maraming mga Filipino stores 'no. May mga nagbebenta diyan ng pandesal, may mga restaurant ng mga Pilipino, may mga padalahan, ganyan. Tsaka siguro ang susunod is Barcelona, marami din dun. Tsaka Valencia, marami ding mga Pilipino dun sa Valencia. Sa Marbella, sa Malaga, marami din. Sa ibang partes ng Pilipino, ng Espanya, meron din, pero bibihira lang, no? Kaya pag halimbawa na yung amo mo is nasa norte ng Espanya, syempre, wala kang makakausap na Pilipino doon, kaya tiyaga-tiyaga ka muna. Ano pa, ano-anong mga trabaho ang pwedeng applyan sa Espanya? Ang dami kasing mga gustong ano din dito 'no, magtrabaho ng, high skilled 'no. Karamihan po talaga dito is, kasambahay or katulong. Meron din tayong sigurong mga iba na high skilled gaya ng mga guro or mga teachers pero bihira talaga 'no. Meron ding mga truck drivers. Alam ko yung mga truck drivers, dapat nandito ka rin sa Europe or sa Espanya para makapag-apply ka sa kanila, gano'n. Ayun 'no. Marami ditong mga ating kababayan na college graduate sa Pilipinas, pero pagdating dito talagang yun yung kanilang, umpisa, stepping stone, maging kasambahay or katulong. Gano'n siya kahirap 'no. Ayun pala. Hindi rin gano'n kadali guys, kasi yun nga yung pinag-usapan natin kanina, mahal ang Schengen visa, tapos kailangan may baon kang pera. Pagdating mo dito, halimbawa kung weeks o buwan, isang buwan ka maghanap, swerte ka na 'no. Pero kung aabutin ka ng 2 buwan, 3 buwan, kailangan mo magbaon talaga ng pera. O sabihin natin nakahanap ka ng amo mo, tapos biglang, ayaw nila sa'yo or may hindi magandang nangyari 'no. Ayaw nila sa'yo or ayaw mo sa kanila, so medyo mahirap 'no. So kailangan tapos hanap ka ng ibang amo. So kailangan talaga meron kang, baon na pera, ayun. Ayun lang. Ano pa ba? So bukod sa bahay meron din ditong mga kababayan natin 'no,
na nagtatrabaho sa restaurant at saka sa hotel. Siguro yun na yung pangalawa, no? Kasambahay, una, and then yun, hotel, restaurant. Ngayon, dito sa hotel at saka restaurant, um, mostly kasi ng mga owners no, ng mga restaurant, hotel, kailangan nila yung may papel or yung working rights, no? Kasi mahal po yung kanilang babayaran pag sila ay nahuli, no? Kasi pwede silang magdenunsya or i-police, no? Bakit itong trabahador mo walang papel? Eh, hindi pwede yung ganun, no? Unlike yung una, yung kasambahay, minsan kahit under the table yan, no? Minsan kahit wala ng papel, kinukuha pa din, no? Depende yan sa agreement nyo ng amo mo, no? Pero sa mga agencies, alam ko dapat may papel. Ay, wait lang. No, alam ko kahit wala, no? Okay. Ano pa ba? Yun nga, pag sa hotel, restaurant, truck drivers, kailangan din ng konting Espanyol kasi yung mga amo mo, kliyente mo, mga Espanyol sila, no? Siguro mga basic. Swertehan na lang siguro pag yung amo mo is marunong mag-English or galing sila ng Inglaterra. Kasi maraming mga ano dito marunong din mag-English. Eh paano kung hindi siya marunong mag-English, no? So kailangan ding matuto ka ng basic na Spanish, no? Alam ko yung mga information siguro na ibibigay ko ngayon, nabasa niyo na rin siguro yan sa ibang mga vloggers, mga information, pero yun nga, at least siguro ang kagandahan, ako, nandito na ako sa Spain at nakapag-share ako ng mga alam ko at mga experience, no? Ayan. Mahirap ba makahanap ng trabaho sa Spain? Pag kayo po ay babae, kahit wala kayong papel or may papel, mas madali. Kasi mas kailangan nila dito ng katulong nila sa bahay, taga-alaga ng kanilang mga anak, taga-alaga ng mga matatanda, taga-alaga ng mga aso, taga-linis, ano pa ba? Yun lang yung mga common talaga ng trabaho dito no? Pag lalaki ka naman, pag wala kang papel, mahirap po, no? Yun po ay based sa experiences ng iba. Tsaka nakikita naman natin marami nagpo-post diyan na, "O kabayan, 2 buwan na ako dito, 3 buwan na ako dito, 4 na buwan or 5 buwan." Wala pa rin silang mahanap na trabaho, no? Pag lalaki talaga nun. Kasi hahanapan ka talaga ng papel, yun nga. Pag lalaki ka, sa bahay kasi karamihan talaga ng kinukuha is babae, no? Depende naman yan sa gusto ng mga amo, pero halimbawa meron yung mga amo na may mga anak na babae or mas komportable siguro sila pag babae or mas sanay siguro sila, no? Na babae yung kasama nila sa bahay, no? Pero meron ding mga lalaki, mga Pinoy na lalaki na nagtatrabaho sa bahay, no? Ang tawag diyan, may dalawang klase pala ng katulong dito sa Spain, yung interna pag babae, interno pag lalaki, at saka externo pag lalaki, externa pag babae, no? Yung interna o interno, doon ka, kasama mo mismo yung amo mo, tapos pag Sabado or Linggo, day off mo. Pag externa interno, everyday kang pupunta doon, nag-apartment ka outside. So yun yung externa, no? Maganda pag interna, pwedeng libre yung tirahan mo or pwede ka ring mag-apartment or uupa kada weekend, pag Sabado, Linggo, no? Pero pag externa ka, kailangan mo talaga ng magbayad ng uupahan. So yun lang yung kailangan yung malaman dyan, no? Karamihan ng ginagawa nating mga kababayan, meron kasi yung medya jornada na tinatawag or nagtatrabaho ka ng hindi full day. So kung halimbawa meron kang medya jornada, pwede kang kumuha ng 2 or 3 pang part-time, lalo na pag kaya mo. Marami akong kilala dyan. Halimbawa, yung kanilang trabaho nag-uumpisa ng 6 o'clock ng umaga hanggang, no, masyadong maaga yun. 8 or 9 na umaga hanggang 2:00. Tapos paghapon, kumukuha sila ng ibang trabaho, no? Naglilinis sila ng bahay, ganyan. Meron naman dito yung halimbawa maglilinis ka ng bahay, 4 na oras, 2 oras, no? Pupunta ka doon 1 beses sa isang linggo, no? Halimbawa, Lunes lang, o Martes lang, o Miyerkules lang, okay? Medyo namamayos na ako, guys. Wait lang. Inom lang ako ng tubig, ha? Konting tubig. Dapat naka-prepare na yung aking tubig.
Mag-subscribe ka sa aking channel kung gusto mo na may information. Meron din akong Facebook, taga Madrid. Ayan, taga Madrid. Okay, isa pang tanong, kapag tourist visa ba ang hawak mo, makakahanap ba ako ng work sa Spain? Yes po, makakahanap po kayo. Yun nga, pag babae ka, kasambahay, or lalaki ka. Siguro pagdating nyo dito, syempre, tourist ang hawak mo, no? Wala kang legal rights, no? Pagdating mo dito, wala kang papel, no? Magtiis ka, magtiyaga ka. Siguro kahit na ano ng tipo ng trabaho na pwedeng pasukin mo. 2 taon lang naman yan eh. Dito kasi pagkatapos mo ng 2 taon, pwede ka nang mag-apply ng Araigo, ang tinatawag dyan, para magkaroon ka ng papel, no? Pwedeng yung amo mo ang pipirma sa'yo, or kung meron kang bagong amo. Pero kung maganda siguro kung pagdating mo dito, tapos meron kang amo, tapos tumagal ka sa kanya, mas maganda yon. Pagkatapos ng 2 taon, sila na mismo ang mag-a-apply, no, para sa'yo. Ayun nga, pag lalaki talaga, medyo mahirap talaga. Ang dami kong nakikita mga posts, lalo sa Facebook, wala silang mahanap na trabaho. Kawawa din yung iba. At meron ding mga kababayan na hindi kinakayanan, no, na nadidepress sila, uwi sila ng Pilipinas or babalik sila dun sa kanilang pinanggalingan. So, yun yung realidad dito sa Spain. Kaya hindi rin siya ganun kadali. Kailangan malakas yung loob mo. Siguro maganda palagi mong kinakausap yung pamilya mo, or meron kang laging kinakausap na kaibigan, ganyan, para hindi ka ma-depress, no? So, imaginein mo kung ang laki ng gastos mo, yung visa, tapos yung pamasahe, tapos may baon ka, tapos hindi ka nakakahanap ng trabaho, tapos wala ka ng pera. So, parang ang hirap nun. Siguro kung kayo, no, na mga nanonood, yun yung isipin ninyo, kaya ko ba? Siguro kung kayang-kaya nyo, determinado kayo, sige, go. Punta kayo dito, no? Pero mas maganda sana pag meron na kayong working rights, okay? Sapat ba ang sahod sa Spain? Sa tingin ko, sapat naman siya, no? Ang minimum na sahod is 1,184 euros pag 14 payments, 1,381 euros pag 12 payments. Bago lang ito, hindi ko alam, 2025 to eh. January, February, March ata siya na implement, no? Meron ba tayong mga kababayan na hindi sila nakakatanggap ng minimum na sahod? Siguro dahil hindi sila na-inform, or hindi nila nasabi sa amo nila, or pwedeng yung amo hindi rin alam, no? So meron tayong ibang kababayan na sumasahod pa rin ng 900 euros, 1,000 euros. Dapat alam na nila na ito na yung lay or yung batas, no? Ayan. Ano pa ba yung mga question natin? So yun nga, sa tingin ko sapat naman, depende yan sa tao, no? Kung maluho ka, marami kang gastusin, no? Pero syempre meron din tayong mga kababayan na kailangan nilang magpadala sa Pilipinas dahil may mga tinutustusan silang mga anak, may pinagpapaaral, or kailangan nilang tulungan yung kanilang mga kapamilya dahil may mga gastusin sa ospital, or may mga maintenance, may binabayaran, may utang. So yun, depende yan. Siguro sa akin, kaya pong mag-ipon dito, no? Ang Spain pala, ikumpara natin sa mga karatig na bansa dito sa Schengen o sa Europe, mas mababa yung pasahod konti, no? Mas malaki ang pasahod sa Italy or sa France or sa mga bansa sa North, no? Sa Norway, sa Sweden, ganyan. Kaso, syempre, kailangan mo ding i-consider na doon, halimbawa, malamig, mas matagal bago ka magkaroon ng citizenship, or bago ka pwedeng mag-apply ng citizenship. Ano pa ba? Ayun, marami kang dapat na iniisip, no? Dito kasi sa Spain maganda ang work-life balance. So yung tao marunong sila mag-enjoy, marunong sila makisalamuha. Tsaka yung kultura dito sa Spain is medyo parang similar siya sa Pilipinas, no?
Yung mga tao nag-i-smile sila, madaldal sila, kinakausap ka, hola, ganyan, adios, mababait sila, no? Siguro hindi naman lahat, pero majority ng mga Espanyol talagang mababait. Kaya marami na tayong mga kababayan dito na tumagal na sila ng 20 years, 30 years, no, dito sa Spain. Dito na sila na bumuo ng sarili nilang pamilya. Um, ano pa ba, nakapagpaaral na sila ng mga anak nila dito, nakapag-petition na rin sila ng kanilang mga family members, ganyan. Maganda, maraming mga benefits, no? Siguro isa na rin ako na sa mga patunay na magandang Spain dahil medyo tumagal na rin tayo, no? 7 years, or no, 6 years, magsa 7 years na. Next question, paano makahanap ng apartment or piso or matutuluyan sa Spain? Ito syempre yung kailangan, ang dami nating tanong dito, no? Syempre dahil medyo mahirap, no? Kung bahay yung kukunin mo at kararating mo pa lang dito, medyo mahirap siya. Bakit? Kasi hanapan ka ng, ang tawag nito? Yung parang payslip or nomina pa lang tawag dyan, no? Hanapan ka nun. Siyempre, hanapan ka ng mga documents. Kung tourist visa ang hawak mo or kung wala kang hawak, hindi ka pwedeng kumuha ng piso, no? May mga deposit pa yan, 2-3 buwan, no? Kaya mahirap. Kaya normally, pagdating mo dito, is maghanap ka ng room, no? Paano nga ba nakakahanap ng piso, matutuluyan apartment ang ating mga kababayan? Una-una, siguro sa mga kakilala, mga Pinoy din lang. Maraming mga nagpo-post sa Facebook page. Or kung halimbawa may makasalubong ka siguro sa labas na kababayan, magtanong ka, no, sa kanila. Pangalawa, sa mga application gaya ng Idealista, meron pa dito Buddy, Fotocasa, Uniplaces, ganyan. Pwede rin siguro hostel muna kayo. Merong mga hostel or hostel na mura or Airbnb habang kayo ay naghanap ng matutuluyan. Kung halimbawa na wala kayong kakilala dito sa Spain, no? So yun, ang gagawin ninyo kung paano kayo makahanap ng matutuluyan nyo. Pero sa mga Facebook page meron din. Meron bang nagtatanong, no, kung may mga alam ba na bed space, ganyan. Ako hindi ko pa na-try na mag-bed space. Sa bed space kasi dito sa mga Espanyol or dito, hindi uso sa kanilang bed space. Mga Pilipino lang talaga ang uso ng bed space. So, kung yung may-ari, mga Pilipino din lang. Paano makahanap ng bed space sa Facebook page? Merong nagpo-post dyan, no? Kung gusto nyo maganap sa may Tetuan area, pag nasa Madrid kayo, yung Tetuan, malapit siya sa Plaza Castilla. Tetuan, ito yung metro or yung subway na Line 1. Light blue yung color, no? Yung mga station dyan ay Tetuan, Valdeasederas, Plaza Castilla, Estrecho, Alvaro, hanggang sa Cuatro Caminos, no? Etong lugar na to na sobrang daming Pilipino, lalo-lalo na pag linggo, makikita mo sila kasi day off nila, no? Dito sa mga lugar na to, may mga Pilipino dito na may-ari na mismo ng mga piso or apartment. Sila yung nagpapa-bed space. So, mas malaki yung chance nyo na makakita, no, ng mga bed space dyan sa lugar na yan. Pero kung outside, medyo mahirap na. No, kasi kukunti lang ang mga Pilipino na may piso dyan. So, kailangan din kayong maging dyan, aware or maingat, no? Kasi iba-iba rin yung ugali ng mga nakakasama mo sa piso, lalo pag bed space, kung wala kang sariling room. Siyempre, iba-iba yung pinanggalingan natin, iba-iba yung ugali. Marami na pong mga stories or yung mga experience na iba dyan na ayaw nila kasi may nawawala ng gamit, chinichismis ka, nagsisiraan, inaagaw yung boyfriend. So marami, guys, na mga nangyayari pag bed space kasi may mga kasama. Although hindi naman lahat kasi marami namang mga mababait, no, nakasama sa bed space, no.
Sa mga rooms pala, ako lagi naman na solo sa room, no? Sa mga rooms pala, hindi uso dito yung may lock na mga room. Pero pwede naman siguro mag-request, no? Pero kung Espanyol yung may-ari ng bahay, wala talagang ano yun, lock sa mga rooms, no? Minsan nga naka-open pa yan, so tulog sila. Ganun sila dito, no? Pati yung CR, walang lock. So kung naka-close siya, tapos siguro may naririnig yung water, alam na lang nila na may tao doon sa loob. Ayan. Okay naman dito guys, huwag naman kayong matakot. Baka maano ako, ganyan. Hindi naman. Safe naman dito, lalo-lalo sa mga babae. Paggabi, paglakad-lakad sa labas, ganyan, safe naman. Wala naman yung ano dito. Yun yung maganda rito din, safe. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Mas maganda yung maingat, no? Maingat ka pa rin. Tignan mo pa rin kung ano, yung sarili mo. No? Kasi syempre, meron din naman dyan, lalo sa labas, no? Mga snatcher. Kaya mag-ingat kayo. May na-experience na yung friend ko na nalaslasan or nawalan yung cellphone. Kaya mag-ingat din kayo. Alerto ba? Yung kailangan natin dito pag nandito tayo. Hindi lang naman sa Madrid or sa ibang part ng Spain, pati din naman sa ibang part ng Europe. Pero siguro kung interna ka, or kakilala mo yung mga housemates mo, pag kampante ka na, ganyan, may trust na ba, mas maganda yun. Kampante ka na, or mga family members, mga ganyan. So, ayun. Ayun lang, tips ko din yun, maging maingat kayo, no? Pag naghahanap kayo ng piso. Dapat alamin nyo yung mga terms and conditions, no? Doon sa upahan ninyo. Dapat mag-usap kayo ng landlady or yung landlord kung ano yung mga, lalo-lalo na sa bayarin, no? Kasi mamaya baka hindi na kayo magka-intindihan or something like ganyan. Okay? Kasi yung iba, yung halimbawa, yung payment dyan is, meron yung monthly, or meron din naman yung hindi pa kasama yung tubig or at saka kuryente, no? Magbabayad ka pa, tapos wifi. Dapat mong alamin na kasama ba yung ganito, pwede mang ang tawag dito, mag-entertain ng bisita, ano ba yung bawal dito. Kailangan yung alamin yan bago kayo pumasok kung meron kayong kontrata or kung wala man kayong kontrata. No? Tsaka importante pala guys, yung dokumentong empadronamiento. Yun yung nagpapatunay, yung empadronamiento, na kayo ay nakaregister dun sa city or sa town mismo kung saan kayo nakatira, dun sa bahay. Kailangan nyo yun kasi pag mag-apply kayo ng Araigo, soon, isa sa mga hinihingi is yung empadronamiento. Patunay na doon kayo nakatira sa bahay nyo. Pero kung halimbawa na meron kayong amo, sila mismo, pwede silang mag-process. No? Yung empadronamiento, sila mismo ay pwedeng mag-apply yan para sa'yo. Doon sa ayuntamiento or yun yung town hall or yung city hall. Ayan. May age limit ba? Another question ito. Madalas, ito yung tanong talaga, no? Tinatanong. Dito kasi sa Spain, walang diskriminasyon. So, wala pong age limit. Hanggat kaya mong magtrabaho, pwede, no? Pero pag na-reach mo na siguro yung age na 70, medyo mahirap na, no? Ikaw na yung mahirapan siyan. Tsaka dito pala ang retirement age is 67 ata, no? 67? Pero parang gusto na lang ibaba. 65 ba or 67? Alam ko 67 ang retirement. Medyo mas, ang tawag nito? Mas late comparing sa Philippines. No? Okay, so yon. Basta kaya mo magtrabaho, pwede yan. Makukuha mo ba ang pamilya mo dito sa Spain? Pag once na legal ka na dito, meron ka ng mga papeles, no? Pag may residency ka na, pwede po yan. Pero syempre, meron mga requirements dyan. Sa tingin ko yung pinakamahirap na requirements pag kayo ay nag-petition is yung piso. Yung apartment dapat is nakapangalan sa'yo. Kasi parang ito-check pa yan, ilang rooms ba sa apartment or sa piso. Kasi kailangan nilang i-consider na meron bang matutuluyan yung ipepetition mo or i-invite mo or yung i-sponsor mo. Kung halimbawa, 3 rooms tapos like
mga 4 na yung nakatira. Baka mag-doubt sila na, saan siya titira? Although pag Pilipino kasi pwedeng, ang tawag nito? Pwede kang matulog kahit sa sofa, ganyan. Pero syempre sa kanila, binibilang nila yung rooms at saka yung mga tao na nandiyan. Ayan. Another one, makakahanap ka ba ng part-time kapag ikaw ay isang student visa? Well, hindi lang naman yung student visa, no? Kung ikaw ay isang estudyante, pwede kang humanap ng part-time. Kahit yung may mga documents na dito, may mga residency, kahit yung yung walang documentos, nakakahanap po sila ng part-time. Kung halimbawa yun nga, pag half day lang yung trabaho mo, sayang naman yung panghapon, no? Pwede ka talaga maghanap para mas malaki pa yung pwede mong iuwi, no? Maipon or ipadala sa pamilya. Yes, pwede po. Ayan. As long as na na payag yung amo mo or yung gobyerno. Ayan. Pag sa student visa, allowed po kayong mag-work 30 hours kada linggo. Ayan. May mga Pinoy restaurants ba or stores sa Spain? Yes po, meron. Lalong-lalo na sa Madrid at Barcelona. Sa Mallorca, alam ko meron din. Sa Marbella, sa Malaga, meron din doon. Sa Valencia, Asian stores lang ata meron. Meron din naman mga Chinese stores or Asian stores na meron ng mga Filipino products, no? Kagaya ng Pansit Canton, ano pa ba, sardinas, mga gulay-gulay. Meron ding mga farm, Pilipino may-ari ng farm. Tapos sila ang nagsusupply ng mga kangkong, ano pa ba, sitaw, ganyan, talong, gano'n. So yan, meron. Yun nga, lalong-lalo na sa area ng Cuatro Caminos, Alvarado, Estrecho, Tetuan, Valdez-Deras, yung area na yan, maraming mga Filipino stores dyan. Meron ding Filipino stores sa Gran Via, sa Madrid. Ayan, Ilocano, yung may-ari doon. Meron ding mga Ilocano restaurants. Maraming mga Ilocano, mga Filipino restaurants. Minsan pag celebration ng Independence Day, makikita mo sila, nagtitinda sila. Maraming mga Filipino food. Dati kasi nung nasa Valencia ako, wala akong masyadong nakikita. Nung lumipat ako ng Madrid, madami. May mga Filipino panaderia. Pwede kang bumili doon ng pandesal, ensaymada. Ano pa ba? Merong mga nagpapa-buffet. Pag summer, nagtitinda ng mga halo-halo. Meron ding mga nagtitinda ng mga kakanin. Tsaka yung mga Filipino dishes, no? Adobo, sinigang, kare-kare, kaldereta, dinakdakan, ganyan. Maraming mga Filipino stores. Okay? Madali bang makahanap ng AFAM sa Spain? Ayan. Yung AFAM pala, para sa mga hindi nakakilala, yung mga puti na foreigner na magiging boyfriend mo, ganyan. Magaganda po ang mga Pilipina. Ayan. So, marami po. May mga applications kung paano kayo pwede makahanap. May mga lugar din na pwede kayong makahanap. Tumambay po kayo sa mga coffee shop, mga kapehan. Pag kinuha yung number mo, bahala na kayo dyan, di ba? Matatanda naman na kayo. Mag-uusap kayo dyan. So yes po, marami po akong nakikita ng mga Pilipina na yung asawa nila is mga Espanyol na. Pwede kayong kumuha ng residency pag meron kayong boyfriend, no? Pwede kayong ma-process doon sa tinatawag nilang pareha de hecho. Nire-register yan. Hindi ko lang alam yung process diyan sa pareha de hecho para magkaroon ka ng residency. Kung gusto niyo makatipid, charot lang. Di ba? Libre ang bahay, libre pagkain. Magtrabaho lang sa gabi. Ayan, good luck sa inyo. Pero yes, okay. Mabenta ata mga Pilipino eh. Mga Pinoy, no? At saka yung mga friends natin na member ng LGBTQI community, mabenta. Walang na zero. Okay, citizenship. Yun nga yung isang bentahan natin bilang isang Pilipino, no? Filipino passport holder, na pwede tayong mag-apply ng citizenship. So let's say legal resident ka na,
Pag naka 2 years ka na legal resident, legal resident to hindi yung wala kang documents. Pag legal resident ka, pwede ka na mag-apply ng nationalidad or citizenship. Siyempre, hindi yun ganun kadali, di ba? Hindi naman pwedeng, apply ka na tapos approve. Although wala pa akong narinig na nade-deny pag-apply nila ng citizenship. Dalawa lang kasi ang tinitignan nila dyan na exam. May mga ibang documents pa naman na kailangan, no? Pero ang kailangan mo may pasa dyan is yung CCSE exam or yung parang culture politics exam nila. CCSE. Punta lang kayo dun sa website ng Instituto Cervantes, tapos mag-click kayo ng link doon, mag-take kayo ng exam. Kung bumagsak ka naman ata ng first, pwede kang mag-retake. Hindi ko lang alam kung may maximum yon. Yung bayad ata dyan is like 80 euros. Ayan. So mag-take kayo ng CCSE exam. At yung pangalawa is yung language. No? Siyempre lang naman magiging Espanyol ka, tapos hindi ka naman marunong mag-Espanyol. No? Parang ang weird naman. No? Although meron yung ating mga kababayan na Espanyol sila, pero hindi sila masyadong nagsasalita. Kasi dati hindi required yung exam. Ayan. Para mga 2014, 13 siguro nag-start yung pa-exam nila. Bakit pa kasi may pa-exam? Char. So, yun nga, kailangan nyo may pasa yung DELE A2. Ayan. So, yun yung mga exam na kailangan nyo ipasa. CCSE at saka DELE A2. Ayan. So, may mga iba pang documents na aside from that. Yung ibang ginagawa nila, nagko-consult sila, tsaka nagbabayad na lang ng mga abogado para mas mabilis yung process at tsaka wala na sila masyadong iniisip. No? Imagine mo naman kung nagtatrabaho ka tapos nagpe-prepare ka naman ng mga documents mo. So medyo hassle din o matrabaho siya. So ginagawa nila, nagbabayad na lang sila no? Para mas madali yung kanilang buhay. Ganyan. Okay, ano pa ba ang mga ibang mga question natin? Paano maging teacher sa Spain? Kung ikaw ay teacher, mahirap po yun. Kasi pag public, no, kailangan mong pumasa ng oposisyones, hanapan ka ng European diploma. So medyo mahirap. So ang pinakamadali dyan is maging isang language assistant or auxiliaris de conversación. No? Marami na rin ako nagawang video about it. So papasok ka sa Spain na meron kang student visa. Maraming mga programa na merong language assistant program or yung tinatawag nilang LAP. No? Una-una sa lahat, Ministry of Education, Ministerio de Educación. Pangalawa is BEDA. Yung Ministerio de Educación pala is public. BEDA, private siya. USETAM, concertado private. No? Concertado is half public, half private, or like a portion is public, a portion is private. Medeyas, UP International or UP International, tsaka iba pang mga program. No? Instituto Franklin, Alfonso Sabio, pwede mong i-check yung kanilang mga website at doon ka mismo mag-apply. Pwede kang mag-apply habang nasa Pilipinas ka pa lang or sa ibang bansa, hindi ko lang alam pag nasa EU ka na. Parang meron ata, pwede ata yung ganun. Pero syempre may mga requirements din dyan. Parang lamig naman ng tubig na ininom ko. Baka mamaos ako, mawala ng boses. No? Next question, digital nomad visa. Bago lang itong digital nomad visa. Hindi ko lang alam kung kailan siya nag-start. So itong digital nomad visa, medyo malaki din yung requirements nila dito. No? Ang alam ko, siguro maggagawa na lang tayo ng separate video dito. Medyo mabusis itong digital nomad visa. Pero at least isa siyang option kung paano kayo makapunta dito sa Spain legally. Deportation. Nagde-deport ba sila dito sa Spain kung wala kang papel? Sa ngayon, hindi naman. No? Wala pa ako nakikita. Yun nga, meron silang programa para sa mga ibang lahi or Filipinos din. Hindi lang naman sa Filipinos, no? Para sa lahat. Para maging legal. Yun yung tinatawag nila Araigo. Kaya, yun nga, dapat mag 2 years ka muna dito sa Spain bago ka mag-apply ng Araigo.
Mababait ba yung mga Espanyol? Okay. Sa tingin ko mababait naman sila. Napagpaisip pa talaga. Mababait naman sila, pero siguro kailangan mo ding matutuhan yung kanilang kultura, no? Para at least maintindihan mo sila. Dito hindi kanila tinatawagin kanila sa first name mo. Kahit minsan amo ka pa nila. Sa mga family members na lang ata yung tatawag ng mama, papa, ganyan. Pero normally, yung ano talaga, yung, ang tawag nito, first name. Sa tingin ko, hindi naman ganun kahirap na mabagayin yung amo mo, as long as na masipag ka, matyaga ka, marunong kang sumunod ng mga utos, marunong kang makinig. Sa tingin ko, hindi ka naman magkakaroon ng problema dyan. No? Work-life balance, yun nga. Normally dito, pag mga alas 2, kakain kasi sila ng lunch, mga 1 or 2 o'clock. Pagkatapos ng lunch, yun yung tinatawag na nilang siesta time, no? Na nakahiga lang sila or nanonood sila ng television, ganyan. Or ano pa bang mga ginagawa nila. Sports, mahilig sila dito sa sports. Ayun. Kaya siguro medyo magaganda yung kanilang katawan. Tingnan nyo dito, siguro, pag bagong dating ka dito, ang una mo mapapansin ay yung mga pulis, ang gagwapo. Wala silang tiyan, ganyan. Kasi mahilig sila sa sports. Parang party ata yan ng kanilang trabaho, yung mag-gym or something ganyan. Yun yung mahilig sila. Na may pathway sila para mag-jog, mag-run. Ganyan. Talagang binabudgetan yung kanilang sports, no? Dito sa Espanya. Yun yung gustuhan ko din, no? Meron naman yung mga tumatambay, nagchichismisan din, pero yung iba, talagang lumalabas sila. Gusto nila lagi silang nasa labas. Yun nga, mag-sports. Ganyan. Ugali ng mga Pinoy, ay, Diyos ko, ay, depende naman yan. Maraming mga Pilipino mababait. No? Piliin nyo na lang kung kanina kayo pag-friends. No? Yung mga circle of friends ninyo. Pero marami din tayong naririnig na mga negative comments about Filipinos. Nagsisiraan sila, nag-aagawan sila ng asawa. Hindi ko ba alam, crab mentality. Maraming ganun talaga, no? Yung iba, mas pinipili pa nila na makisalamuha sa ibang lahi, sa ibang nasyonalidad. Kasi parang mas pa sila mas open-minded, mas nagja-jive kayo na maganda. Alam mo yon. So yun, depende yan sa tao. Depende po yan. Isa pang bentaha, advantage, pag nandito na kayo at meron kayong mga papers, pwede po kayo mag-travel. Meron mga 29 countries ata ang Schengen na libre. Ayan. Tapos kung meron kayong resident permit na pwede na kayong mag-travel sa mga ibang bansa na libre. No? Gaya ng Montenegro, Albania. Ayan. Yun yung mga bansa na napuntahan ko gamit yung aking resident permit. Tapos syempre meron yung mga micro-states or yung malilit na bansa na pwede kang pumunta. Gaya ng Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Andorra, Vatican, San Marino. Ito yung mga malilit na bansa na pwede mo silang puntahan. Hindi na kailangan ng additional visa. No? Kung meron ka ng resident permit, pwede ka na mag-apply dito ng mga visas, gaya ko. Nakapag-apply ako dito ng US visa, UK visa, ganyan. Pwede ka na mag-apply dito. Meron mga online, presential, face-to-face, ganyan. Pwede kang mag-apply. Ayan. Next topic or question is, kung madadala mo ba yung family members mo. Parang nasabi pa na natin ito kanina. Yeah. Anyway, yung pamamaraan para madala mo yung family members mo dito ay through family reunification. Ano ba yung Espanyol nito? Reunification. Nakalimutan ko na. Tsaka yung petition. No? Yung family reunification ata, para mas madali, kung yung anak mo is like under 18 years old, no? Pag menos 18 anyos, mas madali siya. Or 60 pataas ata para sa mga parents, parang ganoon. Pag sa petition or family reunification.
Pwede ka rin mag-sponsor. Kung meron ka mga pinsan, no, na naiinggit sa'yo, charot lang, dito sa Spain, naiinggit sila, so i-petition mo na sila, or sponsor mo na sila. Di ba? May mga requirements din naman yan. So, yun. As long as na may requirements at saka approve naman, no, yung visa, then why not? Para naman ma-experience nila yung buhay dito, kung gaano kadali. Char! Madali ba talaga ang buhay dito? Ayun, depende na lang talaga yan po, no? Sa inyo, no? Bilang isang OFW, bilang isang Pinoy. So, yan. Ano pa ba yung mga questions ninyo? Meron pa ba kayong mga tanong? Ito lang yung mga common questions so far. Pwede kayong pumunta sa ating comment section, mag-type ng additional questions. No? Pero normally, talagang tinatanong lang dito is trabaho, sahod, bahay, upa. Ayun, magkano pala ang upa? Marami din akong sinishare sa aking Facebook. No? Taga Madrid. Kung magkano ang upa. Unahin natin ang bed space. Ang bed space, may 100 euros ba? Parang wala ata. 150 siguro. 150, 200 hanggang 250 bed space. Siguro mga dalawa. Pag dalawa, hindi na siguro sila magpapa-bed space pag dalawa lang. 4 siguro yung laman ng isang room. Bed space. Single room. Single room sa Madrid, Barcelona. Yung mga malalaking syudad. May 250 pa ba? Siguro depende kung kasama yung internet, tubig at saka ilaw. Para yung 250, medyo mahirap ata makahanap. Or kung meron man, hindi kasama yung tubig at ilaw, 250. No? 300, yan meron na. 300, 350, 400, pataas. Kasama na yung ilaw, wifi, at saka tubig. Or let's say, siguro ang pinakamura, 280. Pag mga malalaking syudad. Pag sa maliliit na syudad, mas mura. 150 to 250. Kasama na lahat. Depende kung saan kayo mapunta. Okay. Pero normally, wala naman dun sa mga, mga malalayo ng lugar. Kasi mga Pilipino, parang nagsisiksikan lang sila dito sa Madrid. No? Yun yung single room. Paano naman kung malaki, meron kang malaking pamilya, tapos ang gusto mong kunin is piso, magkano siya? Mahal po siya eh. May 800, pag Madrid, Barcelona, 800 meron pa ba? Siguro meron, pero bibihira. Pag sa mga cities kasi meron naman yung mga pueblos or medyo malalayo na partes ng Madrid, mas mura. No? Siguro sa cities, 800 baka mahirap. 900 meron siguro. 1,000, 1,1, 1,2, yun, karamihan. Pag buong apartment or piso, 2, 3 or 4 na rooms. Ayan. So yun. Kaya yung iba, ewan ko, kukuha sila yung kontrata under their name, no? Sa kanila yon. Tapos ipaparent nila. Papa-bed space nila or maghanap din sila ng kapwa Pilipino, no? Na uupa. Mga ano din sila dito, mga trabahador, interna, ganyan. Mga kasambahay din sila. Ganyan yung ginagawa nila, no? Uupa sila ng room, or ng piso, tapos paparent din nila. Yan. Ganon, pwede naman yun. No? Ano ba ang mga importanteng topic dito? May mga events din ng Pilipino dito. Merong Independence Day, June. Merong mga grupo na nag-organize ng mga Battle of the Band, beauty contest, concert, may mga dumarating ng mga artista, may mga medical mission. So yun. No? Masaya. Makikita mo din naman sila. Pag Christmas, ayan. Dito may Jollibee, ayan, maganda. Sa Madrid lang pala guys. Sa Barcelona wala pa. Ano pa ba? Masaya ang buhay dito. Gusto ko ang Spain. No? Maganda yung healthcare program nila, yung hospital free, no?
'pag meron ka ng, rights. Para sa mga bagong dating pala, kuha kayo ng insurance ninyo, kasi siyempre wala pa kayong, hindi pa kayo legal, para habang, nandito kayo, kung ano man yung mangyari, sana wala naman, meron kayong at least insurance, 'no, sa mga bagong dating, 'no. Nire-recommend ko yun. Minsan nga yung iba kahit meron na silang, hospital access, kukuha pa rin sila ng insurance. Gano'n yung ginagawa ng iba. Magbabayad pa sila additional bayad. Ayun, marami pang magaganda rito like yung mga anong tawag dun, yung leave ng kung meron kang anak, ganyan, paternal, maternal leave, may mga benefits din yan. Kung ang anak mo is umabot ng 3, ang tawag diyan is Familia Numerosa, meron din kayong mga benefits, yung may mga discount, ganyan. So ayun, maganda, gustong-gusto ko ang Spain, infrastructure. Maganda yung kanilang transport, lalo-lalo na sa Madrid. Accessible, talagang maganda, connected talaga yung kanilang metro, subway, bus, tram, um, color-coded, may time, sinusunod yung time, meron kang transport card, so sobrang organized, no? Siguro, ang iwasan mo lang dito is gumawa ng masama. Kasi dun sa yung NIE, yun yung number mo, no? Isa lang yung NIE, parang yung social security number natin sa Philippines, nakatay na lahat dun. Check lang nila yun, makikita na nila lahat-lahat. Kaya kung halimbawa utang ka sa bangko, okay ba siya or ganyan? Madali pa lang umutang dito sa bangko, like hours lang or minutes lang pag nag-approve, yung pera mapupunta na agad dun sa account mo. As long as na maganda siguro yung record mo, no? Makikita naman nila dun. Kaya kung maging isang mabuti ka lang na residente dito, na mamamayan, na OFW, perfect ang Spain para sa'yo. Sobrang, ayun. Ayan. So, ayun. Meron ba kayong mga questions? Don't forget to subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Ayan. Nandiyan na ba yung amo ko? Yung amo ko ba nandyan? Wala naman yung amo ko. So, ayun lang. Again, kung meron kayong tanong, pwede kayong pumunta sa aking comment section and try ko pang gumawa ng mga iba't ibang videos about sa buhay-buhay dito. Alam ko marami tayong mga followers, subscribers, sumusubaybay. Kasi syempre, dream place mo to no? Marami din, no? Naghahangad, nangangarap na makapunta dito sa Europe, no? Sa Spain, ganyan. Pero sa totoo lang, ako personally, hindi ko pinangarap na mag-abroad, no? Parang dumating na lang siya. Pero sa Pilipinas, yun nga, nag-aral ako doon ng Spanish at na-appreciate ko yung kanilang lengguwahe, kaya nakakapagsalita. First day ko pa lang dito, nakapagano na ako. Yung tawag dito, nai-apply ko na agad-agad yung Spanish ko. Okay naman, masaya, mabait yung mga tao. Yeah, marami na rin akong naging friends dito, kaibigan. Basta maging ano ka lang, mabait ka lang sa kanila, magiging mabait din sila sa iyo. Ayun. Sana marami pa tayong mga kababayan din na sana nasagot ko yung mga basic questions dito, no? At sana naliwanagan kayo kung meron kayong mga duda. Yun nga lang sa ngayon, wala pang direct hiring, no? So sana meron na in the future na direct hiring. Ang meron lang dito ngayong program between Philippines at saka Spain is yun yung language assistant program. So kumukuha sila ng mga fresh graduates or yung mga eligible para magturo ng English dito sa Spain. At nakapasok na tayo sa Spain dahil doon. So tumagal tayo sa Spain dahil na gustuhan na natin yung Spain. Papogi ng mga ano dito, mga Espanyol. Siguro yung mapapansin nyo yan. Alam niyo ba dati, sabi ko, parang iniisip ko dati,
ang yayaman nila. Tapos nung una kong nakita na merong pulubi na Espanyol, parang, bakit may pulubi? Pero marami din yung mga ano ha, galing ng ibang bansa na dito sila namumulubi, nanghihingi ng pera, mga nagtitinda ng kung ano-ano dun sa ano, sa subway, sa metro, ganyan. Ayun. Okay, ayan, medyo madami-dami na rin yung ating napag-usapan sa video na 'to. Pa-share naman ng video na 'to para sa ating mga kababayan na gustong, makapunta dito sa Spain 'no, gustong manirahan, magtrabaho, ganyan. Maraming salamat at keep watching. Abangan mo yung mga susunod kong mga videos. Try ko pang gumawa ng more videos kung paano mag-move dito sa Spain, ayan. Maraming salamat. This has been Nathaniel. See you sa aking next videos. Bye po.